Inalagaan kita ng 2 taon at kalahati. Espiritual na bigas ang kinakain mo. At espiritual na bukal ang iniinom mo. Pero sa loob ng katawan mo, ganito lang kaliit ang naipon mong espiritual na enerhiya sa paghahanap ng kayamanan. Wala ka talagang silbi. Hoy Lola, patas naman tayo. Ako si Shushu at napadpad ako sa mundo ng cultivation. 2 taon at kalahati akong naging espiritual na hayop mo. May araw ba na hindi ako nagtrabaho ng todo? Sa loob ng 2 taon at kalahating ito, pumasok ako sa mga lihim na lupain. Nagsaliksik ng mga sinaunang libingan. At buong katawan akong puno ng galos. At ikaw talaga. Wala ka man lang espiritual na tableta. Mamamatay ka sa katangahan. Malapit nang mapisa ang banal na halimaw na kinluan. Iyan ang hitsura ng espiritual na hayop ng isang banal na dalaga. Karapat-dapat itong sumama sa akin. Sa malaking paligsahan ng sekta 1 buwan mula ngayon. Samantalang ikaw, basurang daga. Ibigay mo na lang ang espiritual na tabletang nasa katawan mo. Para gawing pampagana sa pagkain nito. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang ipanganak na daga. Kadiri. Dalawang taon at kalahati akong nagtrabaho ng buong puso. Pero ito ang sinapit ko. Isang kamatayang wala man lang mapaglilibingan. Tama nga. Talagang walang magandang kinahihinatnan ang alipin ng trabaho. Natukoy na nasa bingit ng kamatayan ang host. Sistema ng ebolusyong paglamon. Matagumpay na naitali. Sistema. Binabati ang host sa pagtanggap ng panimulang regalo. Nakalock ang buhay. Kasanayan, nakamamatay na pangil. Talento, ebolusyong paglamon. Maaaring lamunin ng host ang mababangis na halimaw para makakuha ng puntos ng ebolusyon. Maaaring gamitin ang mga puntos ng ebolusyon para evolve ang sarili. At palakasin ang kapangyarihan. Ang cultivation level sa mundong ito ay mula mababa hanggang mataas. Pagpino ng enerhiya. Pagtatayo ng pundasyon. Gintong ubod. Sanggol na espiritu. Pagiging Diyos. Pagkakaisa. Banal na antas. Antas ng emperador. May 8 dakilang antas. Kapag ang isang espiritual na hayop ay umabot sa antas ng sanggol na espiritu, maaari na itong mag-anyong tao. Ang kasalukuyang host ay nasa unang yugto ng pagpino ng enerhiya. Bilisan mo at magpakalakas sa paglamon. Itaas ang cultivation level. At maging tao ka na. Ang sistemang ito ay dumating sa eksaktong tamang oras. May natukoy na maaaring lamunin. Lalamunin ba? Paglamon, unang yugto ng pagpino ng enerhiya. Maitim na makamandag na ahas. Nakakuha ng 100 puntos ng ebolusyon. Kasalukuyang puntos ng ebolusyon, 100. Target, 500. Yining Shuang. Hintayin mo si Shushu. Lalaban si Shushu sa malaking ahas. Baka ito na ang kauna-unahang laban mula ng likhain ng mundo. Ang laban na ito, pwede ko nang ipagmalaki hanggang hukayin ako sa lupa. Sandali. Sandali, may nakamamatay na aura. Kalagitnaang yugto ng pagpino ng enerhiya. Nakarating pala ako sa yungib ng sapot. Ang daming mababangis na halimaw sa lugar na ito. Tulungan niyo ang daga. Sumasabog na spora. Ayos, nakuha ko na. Sumasabog na spora. Sumasabog sa bahagyang paghipo. Nagpapakawala ng makapangyarihan at epektibong pulbos na nakakabulag. Kapag nabulag ito, saka ako atake ng patago. Panalo agad. Nakamamatay na pangil umatake. Unang ugat, ikalawang ugat.
May nakitang halimaw na nasa kalagitnaan ng antas ng paglinang ng Ki. Lalamunin ba? Matagumpay ang paglunok. Dagdag na 500 puntos ng ebolusyon. Kasalukuyang puntos ng ebolusyon, 500 sa 600. Simulan ang ebolusyon. Sige, lumabas ka na, baby. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay ang ebolusyon. Umabot na ang antas ng paglilinang sa kalagitnaan ng paglinang ng Ki. Nakakuha ng bagong kasanayan, hakbang na walang anino at sapot ng gagambang nakamamatay sa lason. 100 sa 2,000. Sarap. Ganito pala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Mga suplay ng malaking halimaw na Haring Heifeng na nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Nilimas ng mga daga hanggang sa isang butil ay walang natira. Galit na galit si Haring Heifeng. Naglabas siya ng utos para sa 100 araw na paghuli ng daga. Dalhin lang ang ulo ng daga at makakakuha ka ng gantimpala. Kasalukuyang nagkakandara pa ang lahat sa paghuli ng daga sa lugar na ito. Panginoon, kailangan mong lumakas agad. Ang Haring Heifeng na ito, wala ba siyang magawa kundi manggulo? Ako si Shoshu. Gusto ko lang maging isang tahimik na gwapong lalaki na lumalamon ng mababangis na halimaw. Bakit ang hirap naman ito? Naku po, may namumuo na namang nakamamatay na aura. Mga kuko at pangil kaya ito ni Haring Heifeng. Pagsubaybay sa kayamanan. Lahat sila ay nasa huling yugto ng paglinang ng Ki. Pantay na pantay ang lakas namin. Mukhang mauwi ito sa parehong panalo o parehong talo. Hindi ba ako ang muling makikinabang dito? Oras na para sa libreng buffet. Salamat sa biyayang hatid ng kalikasan. Tama. Ganoon lang. Hampasin mo ng buong lakas. Ako si Shushu, gustong gusto kong manood ng mga eksenang aksyon. Dumating na ang pagkakataon. Mga kuya. Pagod na kayo, ano? Baka gusto ninyong magpahinga muna. Saan nang galing ang mabahong daga na ito? Hulihin ang 3. Hakbang na walang anino. Pangil na nakamamatay. Mabahong daga. Nilalamon mo pala ang laman ko. Hindi pa tapos. Sapot ng gagambang nakamamatay sa lason. Ang daga ay dumudura ng sapot ng gagamba. Anong kababalaghan ito? Hindi. Ayusin na natin ito at tapusin na. May nakitang 2 mababangis na halimaw na nasa huling yugto ng paglinang ng Ki. Lalamunin ba? Kailangang lamunin. Napakalaking pampalakas nito. Nilamon ang halimaw na nasa huling yugto ng paglinang ng Ki. Haring lobong umaalulong sa buwan. Nakakuha ng 800 puntos ng ebolusyon. Nilamon ang halimaw na nasa huling yugto ng paglinang ng Ki. Maitim na agilang balahibong bakal. Nakakuha ng 900 puntos ng ebolusyon. Narating na ng daga ang rurok. Hindi ko mauubos ang mga puntos ng ebolusyong ito kahit anong gawin ko. Nasa unahan ang amoy ng daga. Patayin siya at kunin ang gantimpala kay Haring Heifeng. Amoy daga. Dito banda. Munting daga. Nasaan ka ba? Ilang halimaw ba talaga ang inalagaan ni Haring Heifeng? Sinusundan ni Kuwaito ang amoy at ilang dosenang kilometro nang hinahabol si Shoshu. Aso ba siya? Hakbang na walang anino. Pangil na nakamamatay. Lenwe. Anong kalokohan ito? Nangangati ba? Ang tigas naman. Sapot ng gagambang makamandad. Itali mo ako. Iyan lang.
Hindi kayang harangin ng depensa. Hindi makapasok ang lason. Punong-puno ang depensa ng dalawang ito. Paano lalaban si Shoshu? Mabahong daga. Ang bilis mo pa palang tumakbo. Pero mula ngayon, makakatakas ka pa ba? Ano ba itong kababalaghan? Kung magpapatuloy ito, mamamatay si Shoshu bago pa man makapagsimula. Sandali, teka. Sabi ng sistema, lalakas ako kapag lumamon ako ng mga halimaw. Hindi naman sinabi kung buhay o patay. Isang pakete ng karanasan. Grabe, ang laki. Hakbang na walang anino. Buksan. Sistema. I-activate ang kakayahang lumamon. Dagdagan mo ang lakas ni Shoshu. Sipsipin hanggang mamatay ang hayop na ito. Nilamon ang baluti ng espiritual na enerhiya ng lupa. Puntos ng ebolusyon plus 10. Plus 10. Marupok na pagong. Ako naman ngayon. Gusto mong tumakas. Makamandag na sapot. Lalamunin kita pati balat at buto. Hindi ko na kaya. Napakalakas na kapangyarihan. Si Shoshu, sobrang astig na ngayon, malaidolo. Ang maitim na pulang balahibong ito. At ang kakaibang lilang mga mata. Talagang pinakamagandang mukha sa buong mundo ng mga espiritual na hayop. Yining Shuang. Kumpara sa akin, isa ka lang hamak na manok na naglalakad sa lupa. Ikaw pala ang hamak na daga na yon. Hindi mo lang inubos ang pagkain ng inyong hari. Pinatay mo pa ang dragon na naghuhukay sa ilalim ng lupa. Isang malaking halimaw sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Langgam. Umalis ka. Walang laban. Anino? Mabuti na lang, kakagising ko lang sa bagong teknik na kambal na anino ng dugo. Kung hindi, baka napipi ako sa isang sampal ng taong ito. Baka maging nilalang na lang ako sa 2 dimensyon. Langgam. Lumabas ka riyan. Teka. Lumusob ng buong puwersa ang hangal na osong ito. Hindi ba nasa panganib na ang lungga nito? Ako si Shoshu. Ang pinakagusto kong gawin sa buhay na ito ay ang magnakaw ng lungga. Napakakapal ng espiritual na enerhiya. Simulan ang paghahanap ng kayamanan. Isang pambihirang espiritual na damo. Kapag kinain ko ito, lilipad agad ang antas ko. Sobrang lupit ng enerhiyang ito. Patay na, patay na. Sobra-sobra ang enerhiya. Muntik na akong sumabog at mamatay. Hala, ang loto ng apoy sa ilalim ng lupa ko. Iyon ang ginagamit ko para makalusot sa yugto ng ginintuang core. Ikaw na mabahong daga, mamatay ka. Lalamunin kita ng buhay. At lilinisin kita sa pamamagitan ng alkimya. Ang asidong galing sa tiyan ng osong itim ay napilitang pinigil ang kapangyarihan nito. Pati ang nagwawalang lakas ng loto sa loob ng katawan ko. Haring itim, haring itim. Ikaw talaga ang swerte ni Shoshu. Iniisip ko pa kung paano kita lalamunin, Shoshu. Ikaw na mismo ang nagpunta sa pintuan ko. Sistema. I-activate ang kakayahang lumamon. Ang tiyan ko. Ang sakit. Maraming salamat sa pag-aasikaso.
Nilamon ang dakilang demonyong Haring Heifeng ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Idagdag ang loto ng apoy sa ilalim ng lupa. Nakakuha ng 8,000 evolution points. Sinisimulan ang ebolusyon. Binabati kita, host. Nag-evolve ka bilang gintong baluting daga na lumalamon ng langit. Sumulong ang cultivation sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kasalukuyang evolution points, 3,108 per 10,000. Nakakuha ng bagong skill, ganap na depensa. Gintong liwanag na bumibiyak sa lupa. Panggagaya sa lahat ng bagay. Maaaring itago ang aura. Magbalak kayo bilang isang ordinaryong nilalang. Masayang masaya kapag nakachit kahit sandali. Kapag laging nakachit, laging saya. Panggagaya sa lahat ng bagay. I activate. Talagang perpekto ang pagbabalakayong ito. Habang minamaliit ng kalaban si Shushu, ilabas ang nakamamatay na atake. Magkunwaring mahina para pabagsakin ang malakas. Maximize ang pakinabang. Yining Shuang. Yining Shuang, ang cultivation ni Shushu ay nakahabol na sayo. Tungkol naman sa nilalang mong naglalakad na manok. Kakakapisa pa lang nito. Kahit pakainin mo ito ng lahat ng kayamanan ng langit at lupa. Imposibleng kasing bilis nito ang pag-angat, di ba? Gamitin ang core ko para pakainin ang manok. Ngayon na. Babalik na si Shushu para kumain ng litson manok. Handa ka na ba? Ang branding formation na nagbabantay sa sektang Jiangxin. Kapag hinawakan ito ng ligaw na demonyong walang Panginoon, agad itong lilipulin ang kidlat ng nakatatandang tagapagtanggol. Kahit nasa yugto ng pagtatatag ng pundasyon na si Shushu, hindi ko kayang harapin ang buong sekta ng sabay-sabay. Kung gusto kong sumali sa malaking paligsahan ng sekta at makapaghiganti kay Yining Shuang, kailangan ko munang kumuha ng legal na pansamantalang residence permit. Puntahan muna natin ang pinakamanang depensa, ang tuktok ng mga utusan sa panlabas na sekta. Isipin mo, taglay ko ang katawan ng dalisay na espada. Pero ipinanganak akong barado ang mga meridian. At itinuring pa ng sekta na walang kwentang basura. Bukas na ang malaking paligsahan ng sekta. Ang mga alagad na walang hayop na espiritu na sasali sa pagsubok, ay agad na palalayasin sa sekta. Talaga ba? Aray, aray. Sino ang batang ito? Bakit parang wasak na wasak ang iyak mo? Munting daga. Inabandona rin ba kayo kaya napadpad dito? Ano nang ibig mong sabihing inabandona? Si Shushu ay dakilang demonyo sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Huwag mong hawakan ang tiyan ko. Hala! Kahit isa lang akong ordinaryong munting daga. Basta makipagkontrata ako. Hindi ba magkakaroon ako ng karapatang sumali? Sa malaking paligsahan ng sekta bukas. Ano bang balak mong gawin? Sa pilitang pagbili at sa pilitang pagbenta. Munting daga, pasensya ka na. Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Makipagkontrata. Katawan ng dalisay na espada. Gusto lang ni Shushu ng pansamantalang trabaho bilang tagalinis ng dumi. Pero ang nakilala ko pala ay isang babaeng itinadhana ng langit. Hindi ba tiyak na lilipad na ako pataas pagkatapos nito? Ano pa ang hinihintay natin? Kailangang baliktarin ang kontrata. Aray! Ang sakit! Anong nangyayari? Munting bata. Ang tapang mo naman. Nangahas ka pang makipagkontrata sa akin. Sino ang nagsasalita? Yumuko ka. Tingnan mo ang tabi ng paa mo. Ikaw. Isa kang dakilang demonyong marunong magsalita. Tapos na, tapos na. Nagalit ko ang malaking halimaw. Maluluto na ako ng buhay. Kakainin kita. Ako si munting daga, mapili ako sa pagkain. Baliktarang kasunduan. Mula ngayon, ikaw na ang numero 1 alaga ni Shushu. Tawagin mo na agad ang may-ari. Alaga. Naging alaga ako ng isang daga. Nakipagkasunduan na ako. Huwag kang nakatungo at mukhang lugmok. Bukas na ang malaking paligsahan ng sekta. Ikaw nga naman kahit na. Hindi mo man lang maipasa ang paglinang ng enerhiya. Paano mo dadalhin si Shushu para magpasikat? Barado ang likas kong mga ugat. Sinubukan ako ng mga nakatatanda ng sekta ng paulit-ulit. Walang silbi kahit ang mga pambihirang yaman at mga banal na kayamanan.
Mga pambihirang yaman at banal na kayamanan. Hindi nila alam ang tunay na galing ng dahas. Pumikit ka. Ngayong araw, maglalabas si Shushu ng matinding kabutihan. Itataas kita. Ay, ang init. Simulan ang pagsipsip. Bigyan mo ako. Ako. Umunlad ang aking mga ugat. At nakaabot pa ako sa ikatlong antas. Diretso sa tuktok ng paglinang ng enerhiya. Maliit na eksena. Basic lang, huwag magyabang. Diyos ko. Sumunod kayo kay Shushu. 3 araw kang gutom, 9 na beses kang ubo. Paikot-ikot lang, papakainin kita ng masarap at painumin ng maanghang. Sabihin kay Shushu na bukas ang malaking paligsahan ng sekta. Ang pakay natin ay, tapakan ang mapangalamang mga yon. Kung ganoon, alis na tayo. Paligsahan ng sekta. Magsimula na. Hoy, tingnan niyo. Hindi ba yung inutil na si Lin Warner ng pabuyang sila? Anong kababalaghan ang nasa ulo niya? Hahaha, inutil na magkapareha ng daga. Bagay na bagay. Hahaha. May daga sa paligid. Takot ka ba? Sandali, sasabihin ko kung paano kakikilos. Lugar ng paligsahan. Paano papayagan ng maruming matandang daga na dungisan ang lugar na ito? Kinluan. CJ. Sunugin mo ang matandang dagang iyon para maging abo. May-ari. Susunugin kanya ng buhay. Ako ang susunog sa kanya. Shushu, patutulugin ko siyang luto. Pumunta ka sa unang entablado. Tapos ituro mo ang ilong ng babaeng iyon. Sabihin durugin siya. Ay. Banal na babae siya. Tanga. Huwag mong kalimutan, ako ay isang malaking halimaw sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Taluin mo siya. Sa'yo ibinibigay ang pwesto ng banal na babae. Sige na. Pabuyang si Lin Warner ng panlabas na sekta. Hamunin si Saint Lady Yining Shuang. Nabaliw na. Baliw talaga ang inutil na yon. Isang bulok na wala ng mga ugat ng enerhiya. Kasama ang isang lumang daga. Naglalakas loob hamunin ang banal na babae sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Hinahamon mo ako. Sa isang langgam na tulad mo. At sa nakakasukang matandang dagang iyon. Isang hamak na langgam. Hindi rin karapat-dapat na lumaban sa akin ang banal na babae. Kinluan. Buga ng apoy sa bibig. Kasama niya ang masamang matandang daga na yon na nagkatunaw. Ipakita niya kung ano ang ibig sabihin ng langit at lupa na malawak. Ay! Ang apoy na ito. Hindi ko na mapipigil. Ay! Ang payak na kahoy ay hindi kayang ukitan. May kayamanan man, kung hindi marunong gumamit, wala rin. Bunso. Ibuka mo ang bibig. Katawan ng dalisay na espada. Buksan. Tagain. Basura lang ito. Hinati ng espada ang apoy ni King Luan. Taluktok ng paglinang ng enerhiya. Nakalusot pa siya sa 3 antas. Anong klaseng napakalaking tadhana ito? Kasing linaw ng kristal ang mga buto. Ang layo ng espada ay kusang sumisibol. Siya raw ang bihirang katawan ng dalisay na espada na umaabot ng 10,000 taon bago makita. Nagising niya pa nga iyon. May tadhana ang taong ito sa aking talim ng espada. Kayong dalawa, huwag kayong mag-agawan. Puro salita. Labanan natin. Sino ang mananalo, siya ang tama. Shushu, hindi pa ako naglalabas ng totoong lakas. Tingnan niyo iyang mukhang walang hininga. Hanggang dito lang sila. Ano raw nakatawan ng dalisay na espada? Swerte lang ang nandito. Pinalaki mong bastos ang mukha ng banal na dalagang ito. Gusto ko kayong dalhin sa ganap na pagkawasak. King Luan, tigilan mo na. Simulan ang pamana ng dugong angkan. Sayaw ng phoenix sa 9 na langit. Panginoon, parang lalakas na ang maliit na nilalang na ito. Ang ingay mo, munting ligaw na manok. Kung maingay ka pa, matutulog na ako ng tanghali, alam mo ba?
Kapag hindi umungal ang tigre, iisipin mong pusang walang kalaban-laban. Akala mo ako si Hello Kitty. Bunso, umatras ka. Ngayon tuturuan ka ni Shushu. Ano ang ibig sabihin ng ganap na panggigipit sa lakas? Panggagaya sa lahat ng bagay. Bakit may pamilyar na pakiramdam ang amoy na ito? Ikaw. Ikaw ba ang asong daga na naghahanap ng kayamanan? Impossible. Imposibleng impossible. Ako mismo ang naghukay sa iyo kanina pa. Kumain ka na ng kingluan. At itinapon pa ako sa libu-libong talampakang bangin. Paano ka pa nabubuhay? At saka, naging napakalaking demonyo ka pa. Yining Shuang. Masakit bang hukayin ang inner core ko? Shoshu, ako ay. Araw at gabi kong itinatatak sa puso. Maraming salamat sa paghatid ng batang manok na yon. Ako na ang kakain ng pangunahing ulam. Gulgul gulgul gulgul. Kingluan. Anong ginagawa mo? Sunugin mo siya para sa akin. Nagpapaputok ka sa harap ko. Sistema. Lamunin. Medyo maputla ang lasa. Kulang pa ng talas. Saan ka tatakbo? Ting. Diyos na hayop ng paglunok. Pinagmulan ni King Luan. Punto ng ebolusyon plus 1,000. Plus 1,000 plus 1,000. Ikaw na 3 ulit na matandang daga. Banal na dalaga ko. Ngayon, dudurugin kita ng pira-piraso. Ay sos, ang lola ko. Akin ang sekta. Ginastos ang daang taong yaman at supply. Ang inalagaan naming sagradong hayop ng sekta. Nabusog. Gumagalaw ka pang wasakin ang pundasyon ng sekta ko. Patayin ang munting demonyong daga na ito. Babala. Labis na ang enerhiya sa loob ng katawan ng host. Malapit nang dumating ang kidlat ng gintong pil. Natapos ang paglusot sa antas. Kidlat. Ang demonyong dagang ito, nasa fighting arena pa talaga. Na-trigger pa ang kidlat ng gintong pil. Umatras kayo agad. Kapag nasama tayo sa saklaw ng kidlat, tiyak na madadamay rin tayo at mapupunit. Gustong palibutan at bugbugin si Shoshu. Banal na dalaga. Hindi ba sabi mo lang na masama akong puso? Sabay kang maliligo sa biyaya ng langit kasama si Shoshu. Linisin ko ang maduming kaluluwa mo. Anino na hakbang. Huwag ka. Lumapit ka. Misteryosong kalasad. 7 kulay na payong. Harangin mo ako. Hahaha. Astig. Ang lakas mong magwalang bahala sa sektang Tiangxin. Sisiguraduhin kong hugutin ko ang mga litid at bubunutin ang mga buto mo. Mga nakatatandang nakakataas. Alagang espiritong hayop. Formasyon.
Kung hindi kaya, humingi ng tulong. Hahaha. Ngayon si Shoshu, magpapakita sa inyo ng isang laban. Huwag magpakalaki. Napapaligiran ng 4 na bantay na espiritong hayop. Masisira ka agad sa isang iglap. Lamunin mo. Ang aking espiritong hayop na katambal. Lumamon ang 4 na mataas na antas na espiritong hayop. 15 minuto. Kalagayan, katawan ng langit na kulog na purgatorio antas. Oras, 15 minuto. Kalagayan, katawan ng langit na kulog. Natitirang oras, puntos ng pag-aangat plus 50,000. Kalagayan, katawan ng langit na kulog. Natitirang oras, malapit nang mabuo ang gintong pil. Malapit nang mabuo ang gintong pil. Nagagalit ang langit. Walang duda ang dagang ito. Ang galing mo. Langit na kulob na inumin. Habang umiinom, mas lalo pang nakakawala. Binabati ko ang host. Pagbuo ng lumulon na gintong pil. Naging walang laman na daga ng kulob na pagkalipol. Nakakuha ng bagong kakayahan. Pamamahala sa espasyo. Hindi lang nalampasan ng munting halimaw na ito ang 3 pagsubok ng kidlat. Bagkus ginamit pa nito ang langit na kulog para makabuo ng halimaw na pil. Mga kasama, kung hindi mapapatay ang batang ito, magiging kapahamakan ng pagkapuksa ng sekta ko ang sektang Tianxin. Paki-activate ang dakilang pormasyon ng sekta. Naka-activate na ang dakilang pormasyon ng sekta. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ka na makakatakas ng buhay. Ang dakilang pormasyon ng sekta na ito ay iniwan mismo ng mga unang henerasyong ninuno. Sapat para harangin ang buong lakas na atake ng isang Diyos na makapangyarihan sa paglipas ng anyo. Ngayon, aking ihahagis ka pati ang palaboy-laboy na baklang yon. Bagsak. Panginoon. Tapos na talaga tayo ngayon. Naglalaro ng pormasyon ng enerhiya sa harap ng lumulon na sistema. Nagyayabang kayo ng malaking tabak sa harap ng espadang pangputol. Nagyayabang ng malaking palakol sa harap ng pinto ng maestro. Bukas ang bakas ng kayamanan. Ikaw na ang target. Kawawa ka, sumama ka sa akin. Shoshu, heto, ipapakita ko sayo. Ano ang ibig sabihin ng sariling sakit ang pinili? Pang-espasyong lumulusot. Nasaan siya? Saan na napunta ang asong halimaw na yon? Hindi masama ang anghang ng strip na ito. Isa pa. Gaano ba talaga kalakas ang amo? Ano kaya ang pinagdaanan ng mabahong munting daga na ito? Bakit naging nakakatakot ng ganito? Paano niya nagawang kagatin at mabutas ang formation A? Warner. Samantalahin mo ang pagkakasakit niya at kunin mo ang buhay niya. Amo. Malapit nang mabasag ang espada ko, paano ko siya lalaslasin? Nakakain ako ng sobra, muntik ko nang makalimutan. Oy, sumalo ka. Bukas ang katawan ng espada ng walang dungis. Kahit gamu-gamong nasa antas ng paglinang ng ki, mangangahas na saktan ako. Anyong banal ng langit at lupa. Isang hagod ng espada, nabasag ang libo-libong batas, lumipad palabas ang immortal. Putol. Ah! Ang anyong banal ko. Gininto ang katawan. Patahimikin nyo. Ang halimaw na daga na yon. Nakasalansan ang espasyo. Ang laki ng bilog na matamis na buns, busog na busog ako. Ang aking likas na kayamanang banal. Bilisan niyong tawagin ang pinuno ng sekta. Amo, masyado bang nag-init ang laban natin?
Grabe! Huwag kayong pumasok. Saan pa ba abot ito? Hintayin niyo lang akong matunaw ang batch na ito. Kakainin ko rin ang pangunahing tuktok nila. Hay naku! Ang lakas ng loob mong sirain ang pundasyon ng sektang Tianxin. Wawasakin ko ang inyong sekta. Mula ngayon, sa langit man o sa lupa. Walang makapagliligtas sa'yo. Lumabas na ang pinuno ng sekta. Ikaw na cute na ito. Kasama ng mabahong munting daga na ito. Maghintay ka na lang mamatay. Pinuno ng sekta. Mababang uri mong ulupong sa tuktok ng alalay na si Lin Warner. May dalang isang halimaw na daga. Sa sektang Tianxin ko at nagwawala. Maging ang kingluan at ang apat na nakatatandang pinuno ay pinigil niya. Pakiusap, pinuno ng sekta, kayo na po ang bahala para sa amin. Kahit isang langgam lang, gusto mo pang magpanggap na Diyos. Lumuhod ka at mamatay. Amo, hindi ko na kayang tiisin ang puwersang ito. Isang matandang halimaw sa yugto ng pagbabago ng Diyos. Paglipat sa espasyo. Takbo. Matandang buhay. Mauuna na ako, Yen'er. Daga. Kapag may oras pa, balik ako para ubusin ang sekta nyo. Hala 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 hala. Ah! Ipinapangako kong papatayin kita. Iparating mo ang aking utos. Ilabas ang utos na lipulin sa buong mundo. Maari bang ibigay ang kinaroroonan ng halimaw na daga na yon at ni Lin Warner? Gantimpala, 100 milyong espiritong bato sa antas pinakamataas. Iangat ang mga nakatatandang pinuno ng core. Sinumang makakapatay. Personal kong tatanggapin bilang disipulo sa panlabas na tarangkahan. Amo. Nakakatakot ang demonyong enerhiya dito. Pati ang hangin ay may buhangin. Tapos na. Tiyak na maglalabas ang sektang Tianxin ng utos ng pagtugis sa buong mundo. Hindi lang natin kailangang umiwas sa mga humahabol na cultivator. Kundi harapin din natin ang mga malulupit na dambuhalang halimaw na ito. Yee! Utos ng pagtugis sa buong mundo. Hindi ba at naranasan ko na rin naman, Yen'er? Daga. Ah! Patay. Napasok tayo sa pugad ng mga demonyong hayop. Amo. Maghanda kayo sa digmaan. Kuweba ng mga halimaw. Labanan hanggang dulo. Anong laban ang pinagsasabi mo? Warner. Bilisan mo, itabi mo na yang sirang espada. Huwag mo nang intindihin ang anumang utos sa pagbubuklod. Magmadali ka at kunin ang kaldero. Ah! Kaldero. Saan banda rito ang kuweba ng mga halimaw? Parang napunta pa nga tayo sa high-end buffet. Handa na. Kain na tayo. Huwag ka nang lumapit. Kayo na mismo ang nagdala nito sa aming pinto. Hindi ko tatanggapin. Hindi ba't sayang lang? Talagang todo kayo. Napakalupit. Kuya. Kabundukan ng 10,000 demonyo ito. Sabi pa nila, kahit ang isang makapangyarihang nasa yugto ng paglinang ay kailangan munang maghubad ng balat pagpasok. Para lang sa isang matandang daga. Hindi ba't masyado tayong mapusok? 10 milyong espiritong bato iyon. Ang tao ay namamatay dahil sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Pero, bakit kahit anino ng multo wala man lang dito? Sabi pa naman ay tinitirhan ito ng isang malupit na halimaw. Malaki. Ito pala ang kayang lumamon kahit ang gintong eliksir na halimaw sa tuktok ng pagtatayo ng pundasyon. Ngayon buto na lang ang natira. Iyan ang marka ng kagat. May lumabas bang nakapangingilabot na halimaw sa kabundukan? Mali ang direksyon ng shot na ito. Itigil mo na. Panginoon, ito na ang makakain natin ngayon. Ikalimang halimaw na sa yugto ng gintong eliksir. Ang mga halimaw sa palibot ng kabundukan ng 10,000 demonyo. Mukhang halos maubos na. Kung maubos, di maubos. Ano bang pakialam ko riyan? Ding! Halimang unang yugto ng gintong eliksir na kayang lamunin. Lumago ng 15,000 puntos ng ebolusyon. Kasalukuyang puntos ng ebolusyon. 65,100,000.
Tara, pumasok tayo at silipin. Maghanap ng mas mataas na antas ng pagkain. Hanggat sumusunod kayo sa Panginoon. Kahit saan tayo mapunta, ayos lang. Umalis. Target. Pusod ng kabundukan ng 10,000 demonyo. On ang mode na rumaragasa. Crack. 10,000 taon na. Ang sinaunang guho na ito sa wakas ay muling nasilayan ng araw. Mahusay na hiwaga ng dakilang Diyos. Sinadya niyang ipalabas ang balitang may guhong nabuksan. Ngayon ang mga napakatalinong alagad ng mga sekta ng matuwid na daan. Lahat ay patungo na rito. Maganda. Nasa sentro na ako ng guho. Nakabuo na ako ng napakalaking ritual na dugo ng 9 na kadiliman. Kapag pumasok ang mga tinatawag na henyo ng matuwid na daan, magiging pagkain sila para sa paggising ng banal na sandata ng aming lahing demonyo. Sa pagkakataong ito, gugulin ko ang tradisyon ng matuwid na daan. Walang hanggan ang kapangyarihan nyo. Dumating na ang mga demonyo sa mundo. Panginoon, lumalabas na isang sinaunang guho. Sabi nila, napakalakas ng mga mekanismo sa ganitong lugar. 9 na buhay sa isang iglap. Kailangan ba nating umiwas? Umiwas. Umiwas ang isang tadyak. Pagsubaybay sa mga kayamanan. Buksan mo sa akin. Pinakamataas na uri ng espiritong bato. 1,000 taon na espiritong gamot. Sinaunang banal na kayamanan. Malaki na ang kita, malaki na ang kita. Ang sukdulang kahulugan ng libreng pinakamahal na bili. Kundi pati ang buong tindahang estante, sabay ng binuhat. Sugod. Warner. Hugutin ang espada. Kailangan nating makuha ang sinaunang guho. Sabay na lusob. Sumunod sa utos. Nakakainis, masyado nang nagmamatigas ang sinaunang depensa. Tinatamaan ng mga yaman namin ang mga ito. Wala ni isang marka ang maiiwan sa katawan nila. Talaga bang lulubog na lang tayo rito? Halika, diskarte. Ang batong ito sa sinaunang espiritong ugat ay medyo. Pero sapat naman ang espiritong enerhiya. Nakakain ng mga batong pormasyon na nasa yugto ng gintong elixir. Anong klase ng halimaw na maraming siglo ang tanda nito? May ilang nasa unahan ng Panginoon. Tutulungan ko ba kayong hiwain yon? Hindi na. Kaya kong ubusin mag-isa ang ganitong karaniwang pagkain, mouse. Sino bang hindi magkakagulo sa ganito? Pagpasok pa lang sa pinto, may welcome cake na agad. Talagang sobrang galante ng may-ari ng guhong ito. Buong bersyon ng mode ng pagkuha ng paninda, bukas na. Halos tapos na ang mga kain ko bago pa rito. Ang pinakamakapal na bakas ng paghahanap ng kayamanan. Ang espiritong enerhiya ay nasa pinakaubod ng altar. Warner, kain tayo ng ulam. Magpakatatag ka. Nakakatakot ba? Lalo lang kayong nagwawala sa pagkapahiya. Mas dalisay ang lakas ng sinaunang blood sacrifice aray. Busog na sa espiritong dugo ang blood spirit pearl sa harapan. Kaagad nitong magigising ang sagradong sandata. Ngayon lang matatapos ang 1,000 taong paghihintay. Chay. Medyo tagilid ang hukay na ito. Ay naku. Napakalapot na espiritong enerhiya. May panghimagas pagkatapos kumain, hindi ba bagay na bagay? Salamat sa handog ng kalikasan. Sino ba ang maliit na 3 ulong daga na ito? Tumahimik ka. Iyan ang blood spirit pearl ng dakilang ako. Aray. Ay naku. May lasa itong presa. May kasama pang kending umuundoy na pakiramdam. Dinlunukin, ubusin, pinakamataas na jablong blood spirit pearl. Idagdag ang paghinga at umabot sa 500,000. Ay, sasabog na ang katawan ko.
1,000 taon kong planong malaking aray. Ikaw na ulupong na daga. Papatayin kita. Kung gayon, sundan mo muna ako. Hindi ako maaaring mabuhay ng kasama ang daga na yon. Hindi. Ako si Yening Shuang, banal na babae ng sektang Tianxin. Ang anak na babae ng langit. Paano ako pwedeng makulong sa ganitong lugar? Hindi pa ako nakakaganti. Ang hayop na yon. Pati na ang kasuklam-suklam na matandang daga na yon. Sinira nila ang lahat sa akin. Hindi ako pwedeng magtapos ng ganito. Gusto mo bang mabuhay? Gusto mo bang maghiganti? Ikaw. Sino ka? Isang demonyong nagsasanay. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko kung sino ang kinamumuhian mo. Ang taas mo pa rin. Naapak sa paa ng isang nilalang na hayop. Nawasak dahil sa kanya ang sekta mo. Kung handa kang ialay ang kaluluwa mo. At pumasok sa yakap ng lahi ko. Ipagkakaloob ko sa iyo ang lakas na dudurog sa lahat. Ialay ang kaluluwa. Bumagsak sa landas ng demonyo. Ako ang tunay na henyo ng daan. Buksan mo ang mata mo at tingnan. Nasaan ang daan sa bibig mo? Tingnan mo uli ang kinamumuhian mo. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ang mayari ng relikyang ito, sobrang kuripot. Matapos kumain, ilang pirasong prutas na lang ang natitira. Hindi mabusog. Talagang hindi mabusog. Master, kumain ka ng kaunti. Ingatan mo, baka sumakit ang tiyan mo. Sumakit. Yung babaeng si Yening Shuang na walang hiya. Kaya naman niyang mabuhay ng maayos. Shushu, maayos naman ang sikmura ko. Gusto ko. Kahit madurog pa ako. Kahit hindi na ako makabangon sa sakuna. Gusto ko rin ang libingan ng matandang daga na yan. Durugin ko siya ng pira-piraso. Hahaha. CJ. Pakawalan ang diwa mo. Tanggapin mo ang demonyong kinangdakilang ito. Dugyot na daga. Walang hiyang babae. Ang tatlong buhay niyo. Dumating na. Ang santang si Tianxin Sect. Nalaglag na nga sa daang demonyo. Ikaw na baliw na babae. Lahat ay itinuturing na daang tama. Ang tamang daan. Sa paningin ng santang ito. Isa lang kayong pangkat na pwedeng tapakan lang ng basta-basta. Tanging ang pinakamataas at walang kapantay na lakas lamang ang tunay. Tama. Ikaw nga. Lin Waner. Yening Shuang. Bakit may ganito kabigat na demonyo sa katawan mo? Ginawa mo pa talaga. Ang kaluluwa mo ay ibinenta sa lahing demonyo. Hahaha. Lahat ito ay biyaya ng kabutihan nyo. Iyong dapat mamatay na matandang daga. Ano? Hayaan mo nang ikaw lang ang lumabas at mamatay. Wala na rin. Ubusin ko muna ang dugo ng walang kwenta mong katawan ng espada. Tapos pupuntahan ko ang matandang dagang iyon at gagawin siyang giniling. Walang dungis na katawan ng espada. Haba ng espada na ki. Langgam. Dapat lang may kamalayan ang mga langgam. Mamatay ka. Panginoon. Hindi na ako makapagsilbi sa hapag mo, Master. Yuh! Ang sarap. Ang linamnam ng sinaunang pil na ito, busog na busog. Parang kumakain sa isang ingrandeng salu-salo. Nilalamon ang sinaunang pinakamataas na yugto na pil ng sanggol na halimaw. Kasalukuyang puntos ng ebolusyon 1,000,520. Natugunan ang mga kondisyon ng ebolusyon. Marami na akong naimbak na puntos ng ebolusyon. Dapat kaya ng isang bagsakang mag-evolve hanggang sa yugto ng sanggol na halimaw. Sistema. I activate. Ha. Delikado si Waner. Nagtataglay ang Void Tribulation Rat ng likas na banal na kapangyarihan. Pambiyak ng hangganan at paglipad. Buksan mo ang paglipat para sa akin. Sino? Panginoon. Sa wakas naubos mo na at dumating para sagipin ako. Bakit ka umiiyak? Mukha ng basahang daga. Ha?
Akala mo sino ako? Lumalabas na sinipsip ni Shushu ang banal na hayop na yon hanggang maubos. Ang dating opisyal na tinamaan ng kidlat at naging uling. Puntang kakahuyan ng gulay. Nabigo ang paghilom. Ginaya ko na ang dark at cool na style. Aking pangit na daga, hinahanap mo ba ang kamatayan? Bago pa kita kugutin, tingnan mo muna kung sino ang amo. Aking daga, alaga ko. Ako lang. Sino ang uunahan, sino ang mamamatay? Hindi ako nagbubuhat ng bangko. Ngayon, nasa antas na ako ng espiritong sanggol. Ikaw na isang mahina lang na halimaw sa antas ng gintong pilak. Naglalakas loob ka pang magpasikat sa harap ko. Lipulin kita sa isang iglap. Antas ng espiritong sanggol. Hindi ba at sobra na yan? Aking daga, ang lakas na nasa tiyan ko ngayon. Wala nang mapaglalabasan. Ubos na ang lahat ng puntos ng pag-unlad ng sistema. 1,000,000 na ang kasalukuyang puntos ng pag-unlad ng host. Pwedeng agad tumaas hanggang sa antas ng espiritong sanggol. Siyam na uri ng kidlat na kalamidad. Paanong mangyayari iyan? Kailangan munang sumulong sa antas ng espiritong sanggol. Doon lang posibleng dumating ang 9 na uri ng kidlat na kalamidad. Ano ba talaga ang ginawa mo? Panginoon, mag-ingat. Ting! Natapos na ang paglilinis ng kalamidad ng kidlat. Binabati kita, host, nakalampas ka na sa unang yugto ng espiritong sanggol. Nabuksan ang bagong anyo, katawan ng tao. Ayos. Ang gwapo. Ito na ba ang tunay na mukha ng Panginoon? Grabe. Ikaw pala ang tunay na panghuli ng ganda sa mundong mangkukulam. Kaya mo namang mabuhay sa itsura mo lang. Pero si aking daga, sa bibig pa talaga asa. Hala. Tunay iyan. Impossible. Ang mga hayop ay maaari lamang ganap na magbagong anyo kapag umabot sa yugto ng Diyos. Sa antas lang ng espiritong sanggol, ano bang pinanghahawakan mo? Sa ano? Sa pagiging late mong iyan at sa pagkapit ko sa pader, matandang bruha. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Pipira-pirasin kita ng walang kasukat-sukatan. Buksan ang rehiyon ng 9 na dilim. Dito lang. Wala man lang dating ang teknikalidad. Hayaan mong turuan kita, aking daga. Ano ang tawag sa totoong mataas na antas na laban? Palawakin ang saklaw. Pagmuya ng itim na butas. Ang aking demonyong ki, ang aking lakas. Durog. Halimaw. Ito ay halimaw. Takbo na. Gusto mong tumakas. Hindi pa nga nakakakuha ng resibo sa takeout. Gluglog. Crack-crack. Lasa ng manok. Bagamat medyo matigas ang laman ng demonyong sinasanay. Pero pwede nang gawing maliit na merienda. Masama ang serbisyo. Hindi sariwa ang sangkap. Ang kabuang puntos ay ibinigay na. Nakalaban ng basurang antas 5. Panginoon. Ang gwapo. Ang tindi ng aura, astig. Noong araw na yon, isa ka ring may pagkain na at may tirahan. Aking daga, ngayong araw magpapakita lang ako ng kabutihan. Padadalhan kita ng one-way ticket papuntang impyerno. Nakakatakot ang kakayahang lumamon. Hindi kita mapapalayas, demonyo ka. May silbi pa rin ang batong ito sa akin. Dalhin mo na ito. Ibalik mo ang regalo ko, aking daga. Isuka mo rito. Huli na. Matagal nang nadaplisan ng kamay at paa ko ang pangunahing hanay ng sinaunang guho na ito. Kung gusto mo akong patayin, hindi na kayo aabot pa. Dahil hindi ka na rin naman makakatakas. Hayaan na nating libingang kasama nyo ang buong lugar na ito. Papasabugin na ang guho ng amo. Natatakot ako. Buwaiset. Itong matandang mayabang na ito, walang modo, nagpapasabog pa ng sarili. Hindi na ako makakatakas. Kailangang saluhin na lang. Lamunin ang langit at lupa. Sipsipin niyo sa akin. Nabulunan ako. Ang lakas ng putok ng core na ito. Master, huwag po kayong matakot. Tulong, buhatin niyo si Suchen. Kaya pa ni Suchen ang 2 malaking mangkok ng kanin.
Yuh! Master, ayos lang po ba kayo? Yuh! Ayos lang. Nabundat lang. Pahupain muna ninyo si Suchen. Lunukin at tunawin ang sinaunang core na enerhiya ng guho. Pagtaas ng antas, dagdag 2 milyon. Tapos na akong tunawin, Suchen. Yuanyig na kalagitnaan. Medyo mabigat nga ang package na ito ng core. Pero ang sulit sa presyo, solid. Ang galing mo, Master. Ang tigas din ng ulo ng matandang yan. Nilabas pa talaga niya ang buong angkan para hanapin ako. Master, lahat ng tao sa sektang Tianxin, hinahanap tayo. Kung ganun, layo tayo ng kaunti. Tago. Tago ka dyan. One. Sabi mo nilabas nila ang buong angkan. Eh di wala na sigurong bantay ang bahay nila ngayon, ano? Mukhang nga. Kaya natin pasukin at dukutin. Master, papasok talaga tayo. Paano kung bumalik sila ng sektang Tianxin? Suchen, nasa Yuanying na ako ngayon. Eh ano naman kung nasa Diyos na pagbabagong isip ang matandang yan? Hindi naman siya nakakatransport agad. Pag nakuha niya ang balita at bumalik, luto na ang lahat. Is paano tayo papasok? Bagamat wasak na ang malaking formation ng proteksyon ng sekta, may natitira pa ring harang. One. Nakalimutan mo ba kung bakit ako si Suchen? Pagtagos sa espasyo. Buksan. Sumunod kayo kay Suchen. Huwag kayong maiwan sa grupo. Sektang Tianxin. Si Suchen ngayon. Singilin ko kayo sa lahat ng utang ninyo sa akin. Isama pati tubo, ubusin ko kayong lahat. Master. Iyon ang pabilyon ng mga kayamanan. Sabi nila nandoon ang lahat ng kayamanan ng sektang Tianxin, na naipon sa loob ng 1,000 taon. Iyan lang. Isang palapag na formation ng depensa. Pangalawang palapag formation ng pagkakulong at pagpatay, parang sasakyan. Pangatlong palapag formation ng babala. Dagdag pa ang 4 na elder sa antas ng ginintuang dan sa salit-salitang bantay. Formation ng pagsisiyasat. Mahigpit ang depensa. Pero para kay Suchen, wala naman halos pakinabang. Hating gabi pa, kailangan ko pang magpatrolya. Nakakamatay sa pagod. Bantayan ng maigi. Paano kung yung demonyong daga ay samantalahin ang kalituhan at pumasok, ano nang gagawin mo? Impossible. Natakot na siguro noon pa ang demonyong dagang iyon ng sermon ng sekta. Malayong tago na ang tinakbuhan noon. At saka, kahit ang formation ng pabilyon ay hindi kayang tamaan maging ng mga makapangyarihan sa antas ng Diyos na pagbabagong isip. Ang isang matandang daga lang ba ang kaya? Sino? Hush! Oras na ng tulog. Ayos na. Tara na, One. Panahon na para buksan ang kayamanan. Panginoon, paano natin bubuksan ang pinto na ito? Buksan mo. Bakit pa kailangang buksan? Sobrang dami na nito, Naipon sa loob ng 1,000 taon. Hindi nga mapapahiya ang pangalang ito. 0 bukas 0 bili. Shushu, dumating na ang paborito kong 0 bukas 0 bili. Isara mo ang pinto. Huwag mong hayaang may makaalam. Shushu, sisimulan ko na ang paglamon. Sundin ang utos. Panginoon. Ang galing ng top grade spirit stone. Solid ang lasa. Panginoon. Dahan-dahan lang po kayo kumain, huwag kayong masamin. May dating talaga ang 1,000 taong espiritu ginseng na ito. Parang beef jerky. Panginoon. Iyan ang 7 kulay na pil ng pagbasag sa balakid. Kapag kinain mo, pwede kang dumiretso at pumalo sa yugto ng pag-anyo ng Diyos. May ganyang kahusay na bagay pala. Ang lakas ko rito, grabe. Panginoon. Yugto ng pag-anyo ng Diyos. Astig. Ang gwapo ni Panginoon. Mukhang hindi masama ang amoy ng espada na ito.
Panginoon, pwede bang ibigay kay Wanner ang espadang ito? Bakit mo kailangan ang sirang espadang iyan? Hindi ba may malamig na frost sword ka na? Panginoon, kanina po ay labis na rin kayong nasangkot dito. Ang frost sword ay naiwan na lang ang hawakan matapos ninyong kainin. Ubo, ayan na sayo. Sunod-sunuran. Ayos na, Panginoon. Hindi talaga matatalo ang astig ng alaga ko. Wala nang laman ang kayamanan. Panahon na para sa totoong trabaho. Totoong trabaho. Gibain ang bahay. Matapos ang propesyonal na pagtatasa ni Shoshu. Hindi maganda ang feng shui ng lugar na ito ng sektang Jiangxin. Kailangang gibain at itayo muli ang lahat. Wanner, oras mo nang magpakitang gilas. Ipakita mo kay Shushu ang bagong talas ng iyong kapangyarihan. Sundin ang utos, Panginoon. Katawan ng dalisay na espada. Pagbalik sa pinagmulan ng libong espada. Tumama. Ayos. Mabilis ang paglikas. Panahon ng pumunta sa susunod na lugar. Ako, si Shoshu. Ngayon, dito sa buong lapad na ito. Kakainin ko at lilinisin ang lahat ng espiritual na ugat. Ito ang sektang Jiangxin. Ang napakalaki kong sekta. Wala na ang pavilyon ng mga kayamanan. Wala na rin ang pangunahing tuktok. Ang pundasyong naipon sa loob ng 1000 taon. Ubos na lahat. Su Chen. Lin Wanner. Ipagpaparusa ko kayo ng tuluyang. Pagkasira at abo. Ang demonyong daga na yon. Hindi lang winasak ang aking banal na hayop. Pati ang punong matanda ng aking sekta ay nawasak. At ngayon kahit ang aking sekta. Naipon sa loob ng 1000 taon ay. Dahil wala kang awa. Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa rin ako. Punong sekta. Ano ang gagawin mo? Patawarin mo ako, kapatid. Ngayon, malaking kalamidad ang bumagsak sa sekta. Ako lang ang gumising sa natitirang kaluluwa ng guro. Para mapuksa siya. Hindi pwede, leader ng sekta. Natitirang kaluluwa ng guro. Isang pagkakataon lang ang meron tayo. Kapag ginamit mo, wala na. Basta mapatay lang ang dambuhalang daga na yan. Kahit ubusin pa ang pundasyon ng sekta, ayos lang. Wala akong pakialam. Sino yan? Nagising ako. Nariyan ang guro. Walang silbi ang mga disipulo. Winawasak ng daga ang sekta. Hinihiling namin sa guro na kumilos. Puksain ang hayop na ito. Daga. Nangahas kang wasakin ang pundasyon ng sekta ko. Nararapat. Daga. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Yeet. Bumalik na si Lao Deng. May dala pa siyang isa pang matandang Deng. Natitirang kaluluwa sa yugto ng pagsasanib. Napakalaking dagdag na tulong to. Isang hamak na halimaw lang sa yugto ng paghubog ng Diyos. Nangahas pa ring wasakin ang sekta ko. Ngayon, sisirain kita ng ganap pati kaluluwa at katawan. Kumilos na ang guro. Daga. Siguradong patay ka na nito. Panginoon. Ang presensyang ito. Mas malakas pa sa leader ng sekta. Natitirang kaluluwa sa yugto ng pagsasanib. Isa na lang ang natira, ang bakanteng balat. Sino ang tinatawag mo? Ikaw na bisita. Ang laman ng pakete mo ay natitirang kaluluwang may kasamang kanin. Ako, si Ratrat. Ipapabalot ko na to at iuwi. Kulang pa ako sa dessert pagkatapos kumain. Lao Deng. Sakto ang dating mo. Hanapin ang pangatlo. Patahimikin mo ako. Buksan ang sakop na lupain. Lunukin ang kailaliman ng bangin. Buksan.
Ano tong kalokohang ito? Bakit parang nauubos ang lakas ko? Habang tumatagal, natitirang kaluluwa sa yugto ng pagsasanib. Parang cotton candy ang lasa. Tunaw agad sa bibig. Lunukin ang natitirang kaluluwang nasa yugto ng pagsasanib. Magandang tinig ni Gauran. Tumalo ng dagdag na 10 milyong puntos sa ebolusyon. Magandang tinig ni Gauran. Otomatikong nag-evolve ang sistema. Binabati kita, host. Ang antas ng kultibasyon ay umangat sa yugto ng paghubog ng Diyos. Yan lang. Akala ko may kaunting dating pa. Guro. Wala na ang guro. Hindi. Impossible. Nasa yugto ng pagsasanib yun na. Tapos na. Lubos na tapos. Panginoon, ibigay mo na ang mga ito kay Warner. At pakawalan mo siya. Mabilis ang laban, mabilis ang desisyon. Makikipagsapalaran na ako sa'yo. Katawan ng dalisay na espada. Isang tabak, sisirain ang lahat ng batas. Panginoon, kontrolado ko na. Ilang maliit na karamelo. Tinatamad na akong habulin pa. Punta sila at mag-iwan ng mensahe sa mundo ng kultibasyon. Kahit sino, huwag na huwag ninyong gagalitin. Ako, si Shoshu. Ito ay demonyong enerhiya. Panginoon, sobrang kapal ng demonyong enerhiya. Mas matindi pa kaysa sa nasa buho. Mas malakas pa ang avatar ng Demon Sovereign. May ibig sabihin yan. Dito sila para hanapin ako, si Shoshu. Para maghiganti. Suchen. Lin Warner. Ako na ang bahala. Na magpadala sa inyo. Sa impyerno. Hindi ba yan ang dating Alipors? Ano? Matapos bumagsak ang buong bayan ng magenta na kimchi. Nagpalit siya ng landas at naging tirano. Ngumiti pero patalim. Lunok ng itim na lungga. Ang baliw na babaeng ito. Ibinuhos ang buong buhay niyang lakas bilang alay. Ang kapangyarihang ito. Parang may laman. Naku. Talagang hindi pwedeng basta-basta ang pagsasanib sa kalahating hakbang. Ako, si Shoshu, nasa kalagitnaan ng pagdalisay ng katawan sa Diyos na antas. Medyo mabigat itong sagupain. Sa pagkakataong ito, si Warner ang papasukin. Warner. Ikaw. Laging pinoprotektahan ni Panginoon si Warner. Pinapakain si Warner ng mga kayamanan ng langit at lupa. Tinutulungan si Warner na buksan ang mga ugat ng meridian. Tinuturuan si Warner na luminaw at lumakas. Sa pagkakataong ito, si Warner na ang susunod na magpoprotekta sa Panginoon. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Isang langgam lang sa yugto ng pagdalisay ng katawan. Pero naglalakas loob ka pang humarang sa akin. Katawan ng dalisay na espada. Bukas ang dulo at malinaw ang puso. Buksan mo. Hindi masama ang batang ito. Sundin mo ako, si Shoshu. At sabay tayong babasag sa antas. Isang tabak, wasak ang lahat ng batas. Hindi. Hindi maaari. Paano mo nagawang harangin ang atake ko? Dahil ako ang magpoprotekta sa Panginoon. Ang batang ito. Noong una, pinulot lang na kung sinong hampas lupa. Pero ngayon kaya na niyang harangin. Ako, si Shoshu, sa harap ko. Hindi masama ang laban niya. Pero sa susunod, sa akin na lang iwan. Panginoon, ang mga alaalang nagdaan. Panahon ng putulin na natin ito ng tuluyan. Bakit hindi pa rin kayo sumuko? Inialay ko na ang lahat. Pero bakit hindi pa rin kita matalo? Dahil mula pa sa simula. Nasa mali ka na. Tumahimik ka. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw na masamang lumangdaga. Sinira mo ang aking banal na alaga. Sinira mo ang aking sekta. Sinira mo ang lahat sa akin. Dapat kang isumpa. Kung hindi mo lang kinuha ang aking inner core. At itinapon ako sa bangin. Wala sanang ganitong kapalit ngayon. Ngayong araw, si Lin Warner. Lahat ay dahil sa lumangdagang ito. Kung noong una ay ako, di hinatak ko kayo sabay-sabay. Mahal na Panginoon ng demonyo. Ang demonyong binhi sa loob ng aking katawan ay nagising. Panginoon, aalis siya sa pagsabog. Gusto niyang sumabog. Natanong mo na ba ako? Lalamunin kita.
ang aking lakas. Kukunin ko kayong tatlo. Gustong tumakas. Huli na. Sa totoo lang, mula pa sa simula, ako na ang nagkamali. Sa susunod na buhay, huwag ka nang magtao-tauhan. Kasuklam-suklam. Panginoon. Hindi pa tapos. May isang matandang tuso na nagkukubli sa dilim na hindi pa nasisilip. Sir Eye. Buksan. Natagpuan na kita. Impossible. Paano mo ako natunton? Ang sanhi at bunga ng dakilang Panginoon. Akala mo ba kapag nagkubli ka sa bundok at nagpaputok ka ng palihim na palaso ay ayos na? Mga daga, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin kagat ng kagat habang nakakonekta pa rin sa net. Natunton na ang e-address. Mga kapatid, kasama ko. Lunukin at mag-evolve. Sipsipin niyo siya. Sinasipsip mo ang pinagmulan ng dakilang Panginoon. Itigil mo. Aba. Ang pinagmulan ng demonyong ito. Sobrang anghang. Ting. Lunukin ang pinagmulan ni Chongming. Mga puntos ng ebolusyon. Dagdagan. 5 milyon. Malapit nang mag-breakthrough ang Panginoon. Ang puntos ng ebolusyon ay umabot na sa 20 milyon. Natugunan ang kondisyon para sa breakthrough. Simulan ng ebolusyon. His. Kasabay ang himagsik ng kulob. Hindi masama ang lasa. Ting. Yugto ng pagsasanib ng katawan at kaluluwa. Astig. Sunod-sunod na breakthrough. Pwede bang ang Panginoon ay isang likas na halimaw? Batang hari ng mga demonyo. Mga daga, nasa yugto na ako ng pagsasanib ng katawan at kaluluwa. Handa ka na bang salubungin ang delivery mong meal na dumating sa pinto? Bulok na daga. Hindi tayo magkasama sa langit. Hahaha, hindi magkasama sa langit. Sakto. Pinakagusto kong kainin ang langit. Maghintay ka. Dumating agad ako sa harap ng bahay mo. Ang dagang dapat mamatay. Nangahas pang lamunin ang pinagmulan ng dakilang Panginoon. Mataas na Panginoon. Malubha ang mga pinsala mo. Kung hindi, umatras muna tayo. Umatras. Ang plano ng dakilang Panginoon ay abot 10,000 taon. Paano ako maaaring mabigo dahil lang sa isang basong kalaban? Dahil hindi na kayang durugin ang lumang dagang iyon. At aalisin ng dakilang ito ang buong mundo ng pagsasaka. Mahal na Panginoon, ano ang gagawin mo? Gamit ang swerte ng aking lahing demonyo bilang panimula. Buksan ang lagusan ng mundo ng mga demonyo. At papasukin ang milyong hukbo ng mga demonyo. Upang lusubin at apakan ang buong mundo. Nakapasok na ang lahing demonyo. Tapos na. Lubos ng tapos. Ang inay na yan. Lindol ba yon? Panginoon, tingnan niyong mabuti sa langit. Ang pagbubukas ng pistang kain sa mundo ng mga demonyo. Iginagalang na Ginoong Suchen, kayo ay inanyayahang lumahok sa kapistahan ng pagkain sa mundo ng mga demonyo. Pakiusap na dumating agad at kumain sa lugar. One. Huwag munang pumutol. Magtrabaho na tayo. Suchen, naamoy ko na ang sarap. Panginoon, iyan ay hukbo ng mga demonyo. Para sa akin, Suchen. Regalo iyan na masarap kainin. Mahal kong Demon King. Ang galaw mong iyan. Suchen, bibigyan kita ng perfect score. Maghatid ng kalakal sa pinto. At libre pa ang pagpapadala.
Maganda ang lugar na ito. Malawak ang tanawin. Mahusay ang hangin. Bagay na bagay sa kainan. Panginoon, papunta na sila rito. Ano nang kinakabahan? Ihanda muna natin ang lahat. One. Umupo ka. Huwag kang nakatayo. Napapagod ka ba? Panginoon, seryoso po ba kayo? Hindi kayo masipag kumain. May problema sa isip nyo. Maligayang pagdating sa kusinang buffet ni Suchen. Tampok ng tindahang ito. Buong hanay ng mundo ng mga demonyo. Luto agad, kain agad. Siguradong masisiyahan kayo. Mga tao, masaya sa pananagutan. 1. Kailangan hiwain ng kaunti ang malaking tipak na yon. Suchen, gusto kong kumain ng pinatamis na isawsaw. Sumunod sa utos. Panginoon, kain po kayo dahan-dahan. Lanan. Medyo matigas. Kailangan pa ng kaunting luto. Ang laman ng batang kawal ay sariwa at malambot. Magandang puntos. Tot. Ubos ang demonyong nakasakay ng 15,230. Lumago ang evolution points ng 15,234. Lunukin ang general ng mga demonyo. Lumago ang evolution points ng 100,000. Salamat sa likas na handog. Ang astig ng itsura ni Panginoon habang kumakain. Susunod na Susunod na susunod. Magpila ng maayos, isa-isa kayong lumapit. Ano ba ang nilalang na ito? Mas demonyo pa sa akin. Sobrang nakakatakot ng mundo ng pagsasaka. Uwi ako para hanapin si inay. Bakit ka tumatakbo? Paano naging kalahating daan na ang delivery rider? Mga hamak na tao. Nagdahas kang lipulin ang mga anak ng aking demonyong lahi. Ngayon, gigilingin kita hanggang maging dinikdik na laman. Yahatu. Sa antas ng pagsasanib. Mas masarap pa yan. Lumawak ang saklaw. Lulon ang malalim na bangin. Ito. Ano ba itong kalokohan na ito? Medyo makapal ang bahaging ito ng laman. Hiwain mo ng manipis para kay Suchen. Lagyan ng toyo at mantika, kainin na. Sumunod sa utos. Panginoon, pakisuyo, dahan-dahan lang. Lanan. Hindi masama. Lulon ang demonyong gwapo. Unang yugto ng pagsasanib. Dagdag 500,000 ang puntos ng pag-angat. Ang halimaw na yon. Nilamon na ang pinuno ng sistema. Ma, gusto ko nang umuwi. Ayoko nang pasukin ang mundo ng tao. Hoy, huwag kayong tumakbo. Suchen, hindi pa ako busog. Sobrang sama ng serbisyo ng mga delivery guy na ito. Kapag kalahati pa lang ang naihatid, tatakbo na. Reklamo. Dapat may reklamo talaga. Panginoon, mukhang natakot niyo sila kaya tumakbo. Natakot tumakbo. Suchen, bakit naman ako magiging nakakagiliw sa ganyan? Paano ko sila matatakot? Tara, tumakbo ka na. Dahil hindi kayo lalabas. Ako na ang papasok. Takpan ang siwang. Huwag niyong hayaang makalapit ang halimaw na yon. Pati pagharap sa pinto, hindi niyo magawa. Napakamangmang. Hindi ba tayo makakapasok? Hindi makakapasok. 1. Nakalimutan mo na naman ang kakayahan ko, Suchen. Pag iladlad ang espasyo, buksan mo sa akin. Huwag kang lalapit. 1. Isasama ka ni Suchen sa isang biyahe sa mundo ng mga demonyo. Libre ang buong biyahe. May pagkain ka na, may tutulugan ka pa. Sumunod sa utos.
Panginoon. Para sa iba, baho ang demonyong enerhiya na ito. Pero para sa akin, Su Chen, pwede itong maging masarap na pagkain. Ding! Lunukin ang demonyong enerhiya, 100,000 unit. Dagdag 10,000 ang puntos ng pag-angat. Panginoon. Ang hirap naman amuyin ng hangin dito. Tiisin mo muna. Su Chen, hihigupin ko lahat ng demonyong enerhiya sa mundo ng mga demonyo. Malilinis na ang hangin. Ang baho mo, lumang daga. Ito ang teritoryo ng aming lahing demonyo. Hindi pwedeng magwala kayo rito. Patayin. Yehatu. Maligayang seremonya at ang bigat pa rin. 5 araw na paglalakbay sa mundo ng mga demonyo. Unang hinto. Ang kantina ng mga demonyo. Sulitin niyo. Lalamunin ang langit at lupa. Bigyan niyo ako ng hinga. Kayong mga maliliit na langgam. Kumusta kayo? Tumakbo kayo. Matandang daga na kasing laki ng bundok. Lulon ang lahing demonyo. Dagdag 100,000 ang puntos ng pag-angat. Parang compressed biscuit ng demonyong bundok. Medyo matigas pero busog. Lunukin ang demonyong bundok. Dagdag 100,000 puntos ng ebolusyon. Lunukin ang blood pool. Dagdag 100,000 puntos ng ebolusyon. Lamig na sobrang saya. Lasang cotton candy. Matamis na masarap. Lunukin ang dark cloud. Dagdag 100,000 puntos ng ebolusyon. Ay, kinakain niya ang aming demonyong bundok. Naubos na rin niya ang blood pool. Iyan ang ugat ng buhay ng aming lahing demonyo. Tapos na. Malapit nang mabutas ng kakakain niya ang ekolohiya ng Demon Realm. Sandali, ano ba ang ginagawa niya? Ang epekto ng air purifier na ito. Mouse, fill up ako. Siya. Sinasipsip niya ang demonic energy ng Demon Realm. Kung magpapatuloy pa ito, ang Demon Realm ay magiging Death Realm. Kamahalan. Anong klaseng halimaw ang nasagi mo? Demon Lord, baby, ang food delivery mo. Mouse, natanggap ko na. Hindi masama ang lasa. Tandaan niyong bigyan ng 5 star si Mouse. Naku, ubos na yata ng matandang daga na yon ang Demon Realm. Dumating na ang 10 Demon Kings. Chongming, ano ba talaga ang pinasok mo? Isang matandang daga lang. Isang matandang dagang nakakakain ng lahat. Kung hindi natin ito alisin, tiyak na babagsak ang Demon Realm. Kulang na kulang lang sa isa pang daga. Tapos kailangan pa naming magsanib puwersa. Kinain na niya ang kalahati ng Demon Realm. Kung hindi pa kayo gagalaw, kayo naman ang susunod na makakain. Formation of 10 Directions, Destroyer Array. Mas lumalalim ang bundok, mas masarap kainin. May mga Orvane pa sa loob. Mamamatay tao ang amo. Uy, 10 food delivery sabay dating. Demon Lord baby, ang astig mo ngayon. Ang demonyong daga, mamatay ka. Ang anyong immortal na daga ay fully on. Halika, mouse, tingnan ko kayo. Sapat na ba sa lasa ang 10 pil na ito? Sumipsip ka pa ng malalim na ebes para sa akin. Paano niya nagawang lamunin ang puwersa ng aray? Nauubos ang demonic power ko. Hindi siya mapipigil ng formation na ito. Dagdagan ang output. Kahit masunog, ubusin din niya kami. Ay! Tama, ganyan nga. Kapag dumating pa ako, makakakain pa ako. Enerhiya ng Formation of 10 Directions, Destroyer Array. Dagdag ebolusyon puntos plus 20 milyon. Astig. Pakiramdam ko malapit na akong mag-breakthrough. Ginagamit niya ang lakas natin para mag-breakthrough. Bilisan niyong buwagin ang formation. Buwagin na. Huli na. Hindi.
Ang pill na ito, sakto lang ang lasa. Post-merge peak ng 10 Demon Kings. Tuktok na 10 ulit. Dagdag evolusyon puntos plus 100 milyon. Energy Treasure Box. Triggered ang Tribulation ng Santo. Tribulation ng Santo. Hindi ba parang hapunan lang ng langit ang tawag niyan? Mouse ako naman. Hindi ako nakakabirong magpakumbaba. Hindi masama ang lasa ng inaya ng langit. Kulang lang ng kaunti. Congratulations, nag-breakthrough ang host hanggang sa realm ng Santo. Nakakuha ng bagong abilidad, lumamon ang langit. Kaya nitong lamunin pati ang mga batas ng langit. Si Su Chen sa estado ng isang santo. Nagising na ang Panginoon at naging santo. 1. Su Chen, isasama kita para kainin ang huling malaking salu-salo. Bating baby ng demonyong hari. Paalala lang. Ang pang-takeout mo, Su Chen, pinatuyo ko na. Panahon ng kumain ng totoong ulam. Santo. Naging santo na siya. Tapos na. Wala nang pag-asa. Hahaha. Dakilang sinaunang demonyong Diyos. Handa ang iyong mga supling na ialay ang lahat. Hiling lang namin na magising ka, Su. Pagdurog sa matandang daga na dapat nang mamatay. Sa aking dugo ng demonyong Panginoon. Sa gabay ng kapalarang 10,000 taon ng Demon Realm. At gisingin ang pinakamataas na nilalang na natutulog. Dakilang demonyong Panginoon. Bumaba ka na. Magigising na ang dakilang demonyong Panginoon. Tapos na ang Demon Realm. Ang tindi ng madilim na enerhiya dito. Ano kayang magandang kayamanan ang nakatago sa ilalim nito? May nakakatakot na aura sa ilalim ng Panginoon. Mas malakas pa kaysa sa santo. Umatras ka, 1. Ihahain na ang malaking salu-salo. Yeah. Sino ang gumising sa akin? Ako. Ako ang gumising sa'yo. Isa lang palang langgam. Kalahating hakbang na emperador. Sakto. Sapat ang dami ng ulam na ito. May lakas pang magmayabang ang langgam. Mamamatay ka. Nasugatan ka, Panginoon. Kalahating hakbang na emperador. May palag ka rin pala. Pero ganyan lang pala kalakas. Pangatiin mo nga si Su Chen. Tinitiis ang aking kagustuhan at hindi pa rin namamatay. Interesting. Ang tindi ng sigla. Mas masarap pa ang mundo kaysa sa bulok na Demon Realm na ito. Luma na. Ang mundo ng kultibasyon ay isa pang self-service na kantina ko. Sino ang pumayag sa pagpasok mo? Isang langgam. Kaya mo pa bang harangan ang daan ko? Langgam. Su Chen, ipapakita ko sa iyo ngayon. Kung ano ang tawag sa kagat ng langgam na nakakamatay. Bukas ang lahat sa estado ng santo. Lusob ang magulong demonyong Panginoon. Panginoon, sasama sa inyo si 1 sa labanan. Ngayon, tayong dalawa ang magbabantay sa pinto na ito. Halika. Luma na. Kung gusto mong pumasok sa mundo ng kultibasyon, dumaan ka muna sa bangkay ni Su Chen. Hanap kamatayan. Kahit langgam, nangangahas sumabay sa sikat ng araw at buwan. Mamamatay ka. Lunukin ang kailaliman. Sipsipin mo para sa akin. Ito na. Kalahating hakbang na emperador, ganyan lang ba ang ibubuga mo? Ang yabang mo. Tingnan natin kung ilang saglit ka pang tatagal. Panginoon, tulungan ka ni 1. Bumalik sa sekta ng 10,000 espada.
Tagain. Lakas ng langgam. Naglakas loob kang saktan ako. Mag-ingat ka, One-er. Panginoon. Matandang gamit. Naglalakas loob ka pa talagang galawin siya. Shushu, makakalaban mo ako ngayon. Halimaw na magulo ang dugo. Bubuksan ko ang langit sa pamamagitan ng espada. Dumating na ang demonyong Diyos. Madilim na tabing ng langit. Maliit na langgam. Talagang ininit mo ang ulo ko. Kalahating hakbang na emperador. Hindi pala kayang saluhin ng banal ang ganito. Kailangang maghanap ng paraan. Tama. Langit. Pinagmulan ng langit ng mundo ng pagsasanay ng immortal. Kung kaya ko siyang lamunin. Shushu, makakaabot ako sa antas ng emperador. One-er. Mahigpit mo akong yakapin. Ano ang gagawin mo? Manghiram ka muna ng kaunti. Balikan kita para pakainin itong lumang gamit ng isang malupitang suntok. Tumakas ka pa. Matandang langit. Pahiram naman ang pinagmulan mo. Akala mo ba kapag nagpalit ka lang ng pwesto, matatalo mo ako? Kung matatalo o hindi. Malalaman lang kapag natikman mo. Ang isang ataking ito, may dala itong magulong batas ng pagkalipol. Hindi basta mo kayang lunukin. Lumamon ng langit at lupa. Sipsipin mo para sa akin. Pumasok na. Sandali. Ang teknik na ito. Ako na. Hahaha. Mangmang na langgam. Mga batas ng magulong pagkalipol. Kaya nitong bulukin pati ang langit. Kakainin mo rin. Ito. Lampas na sa expiration date ang teknik na ito, ano? Shoshu ako. Unang beses kong nakaramdam ng sakit sa tiyan matapos kumain. Kulang. Dapat kulang pa. Babala. Natukoy sa loob ng katawan ng host ang pagpasok ng mga batas ng magulong pagkalipol. Iminumungkahi na agad itong ilabas. Ilabas mo. Shushu, ang mga nakain ko. Wala nang saysay na isuka pa. Sa akin. Supilin. Ha? Sa wakas natunaw din. Ikaw. Kaya mo palang tunawin ang mga batas ng magulong pagkalipol. Shushu, ang tiyan ko. Kahit ang langit kaya mong tunawin. Lalo na ang lipas na gaya mo. Palaban ang bibig mo. Ang katawan mo. Hindi na tatagal ng matagal. Naku. Tama nga ang sinasabi ng lumang gamit na ito. Shushu, di na talaga kaya ng katawan ko. Kailangang tapusin agad habang mainit pa. Sa pagkakataong ito, diretsyo kitang ipapadala sa kabilang buhay. Panginoon, hayaan niyong si One-er ang lumapit. One-er, anong ginagawa mo? Bumalik ka. Nagpapasunog ng buhay ang puso ng espada. Hinahanap ng langgam ang kamatayan. Ano? Hinahanap ng langgam ang kamatayan. One-er. Amo. One-er. Naprotektahan na kita. Ang tanga mo. Sino ba ang nagpasugod sa'yo? Palaging pinoprotektahan ng amo si One-er. Ikaw naman ang may turn ngayon, One-er. One-er, One-er. Huwag kang matulog. Shushu, inuutusan kitang dumilat. Ni isang langgam, matapang pang magpanggap na Diyos. Patay na pati na ang alaga mong hayop. Hahaha. Sino raw ang patay? Ang hininang ito. Gustong galawin ang alaga ko. Ubusin ko kayong lahat hanggang wala nang matira. Hiram ko muna ang pinagmulan ng landas ng langit. Kung panalo ka, ibabalik ko pati tubo.
Mortal, mangahas ka bang lamunin ang landas ng langit? Shushu, isa akong halimaw. Hindi ako tao. Ano ngayon kung landas ng langit? Ang landas ng langit, enerhiya rin lang nalulunukin ko. Hindi. Ang pinagmulan ko. Sinisira mo ang pinakaugat ng langit at lupa. Sinisira ano? Shushu, pupuntahan ko ang matandang iyan. Patumbahin man ang mundo ng pagsasaka ng immortal, andito pa rin. Kung matalo, tayong lahat sabay-sabay ng tapos. Ikaw ang pumili. Dalhin mo. Pero dapat panindigan mo ang sinabi mo. Kunin ang tubo at ibalik dito. Ting. Lumamon sa pinagmulan ng landas ng langit. Dagdagan ang pag-unlad ng walang hanggan. Sobrang lakas ng enerhiya. Natugunan ang huling kondisyon ng pag-unlad. Imposible ang hiningang ito. Tumitibag siya ng dakilang emperador. Natapos na ang pagsasanib ng landas ng langit. Ang host ay sumusugod na sa antas ng dakilang emperador. Ito ang kapangyarihan ng dakilang emperador. Maghintay ka muna, Wanner. Shushu, heto na ako para sagipin ka. Ito ang antas ng dakilang emperador. Ting. Binabati ang host sa pag-abot sa antas ng dakilang emperador. Nakamtan ang huling kapangyarihan. Pagsipsip ng mga batas. Matandang iyan. Ginalaw mo ang alaga ko. Lilipulin kita. Nagliwanag na ang mga immortal. May pag-asa na tayo. Binabati kita, Demon Lord. Nagpatotoo ka bilang dakilang emperador. Ang batang ito. Talagang ginawa niya. Wanner. Hindi ka hahayaang mamatay ni Shushu. Kaya hindi ka mamamatay. Amo. Narito ka na. Kalokohan. Hindi ako pupunta. Sino ang magpapasweldo sa'yo? Amo. Ang daldal mo na naman. Wanner. Tingnan mong mabuti. Shushu, pupunta ako para ipaghiganti ka. Dakila. Antas ng dakilang emperador. Impossible. Shushu, ang buhay ko ay isang panata. Gawing posible ang imposible. Tapos kainin lahat ng posibleng kainin. Magandang araw. Naipadala na ang inyong killer na takeout na Diyos ng kamatayan. Ay dumating na. Paki-acknowledge. Kung hindi mo ito re-acknowledge. Mga kaibigan, pinilit ko lang maganda ang review kay Suchen. Kahit makabuo ka pa ng malaking tagumpay, ano naman. Ako ay sinaunang demonyong Diyos. Buhay na ako ng daan-daang libong taon. At ikaw na maliit na langgam, akala mo kaya mo akong kalabanin. Ito. Impossible ito. Ganito na lang. Mga kaibigan, hindi pa ako naglalabas ng buong lakas. Nahandusay ka na. Matandang talo. Binugbog mo ako ng sobrang dami. Ako na ang susunod na babangga sa'yo. Itim na tabing. Tanggulan ng demonyong Diyos. Gulong-gulo ang harang. Hindi. Ang lakas ko. Ang pinagmulan ko. Ano ba talaga ang halimaw ka? Ako si Suchen. Isang purong madlang kumakain lang. Pero medyo magulo lang ang kinakain ko. Mga kasama. Tumutok na kayo at panoorin si Suchen na kumain at magpasabog ng show, espesyal na episode. Ngayong araw na putahe. Sinaunang lumulunok ng langit na demonyong Diyos, kalahating hakbang na emperador. Malambot ang laman, maraming katas. 5 bituing rekomendado. Panginoon, ano ang balak mo? Live. Diretso. Live. Batas ng emperador. Buong lakas na projection.
Buksan. Sa langit. May mga immortal. Anong klaseng mahika ito? Na kayang takpan ang buong mundo ng kultibasyon. Mga kaibigan. Hello sa lahat. Ako ang inyong halimaw na emperador. Su Chen. Ngayon. Mga kaibigan, may ipapakita akong isang number sa inyo si Su Chen. Tawag dito. Buhay. Lamon. Diablo. Diyos. Langgam. Akala mo ano ako? Ha? Bakit ka nagmamadali? Hindi ka pa nga nakakaakyat sa entablado. Mga kaibigan, hindi ba parang ang swerte-swerte ko naman, ako si Su Chen? Pakisigaw ng 666. Hindi kailangan ng regalo. Hindi ako kapos sa pera, Su Chen ako. Gusto ko lang makinig. Sa palakpakan at sigawan. Ani. Like nang hindi naliligaw. Sundan si Su Chen. At isasama kita sa paglamon sa buong kalawakan. 666. 3,000 taon na akong buhay. Unang beses kong masaksihan ang ganitong eksena. Ayos. Salamat sa 666 ninyo, mga kaibigan. Ngayon, magsisimula na ang totoong palabas. Matandang talo. Mga kaibigan, may bilyon-bilyong manonood na sa live ko. Huwag mo naman akong ipahiya, Su Chen. Lulunukin na kita. Ha? Nakita niyong lahat, mga kaibigan. Ito ang atake ng demonyong Diyos. Parang panis na maanghang na stick na. Hindi ko irekomenda na tikman nyo. Siya. Kinain niya na parang merienda ang atake ng Demon God. Nagsanay ako ng 300 taon. Kahit ang natitirang bugso ng atake ng Demon God ay hindi ko na kayang saluhin. Siya ay bigla. Huwag kayong magmadali. May palabas pa sa likod. Kasunod nito. Shushu, oras ko nang magpakawala ng malupit. Ikaw. Ano ka ba talagang halimaw? Shushu, hindi ako basta-basta lang na tao. Ikaw pala. Mukhang baliko at pangit ang anyo. May kapal ka pang sabihin ang iba ang halimaw. Kung hindi ko rin lang malunok. Lulumpuhin na lang kita. Bumagsak ang mga batong ulan. Dumating. Uway. Bumaba ang maliliit na hiyas mula sa langit. Medyo sunog na ito. Sakto ang init nito. Parang cookie na may palaman. May laman sa gitna. Mga kasama. Batong maliit na merienda. Ang lutong. Punong-puno ng mineral na sustansya. Lutong-luto at masustansya. Impossible. Hindi pwede, imposible talaga. Liwanag ng kamatayan. Hindi ba parang instant noodles lang ito? Talagang nakakahiya, wala man lang pustiso. Lumang gamit. Pwede bang dagdagan nyo ng konting matitigas na ulam? Hindi kaya. Talagang hindi kaya. Halimaw siya. Mas nakakatakot siyang halimaw kaysa sa akin. Tumakbo na. Shushu, hindi pa ako tapos magpakasaya. Mga kasama. Nakita na ba ninyo? Ang sinaunang demon god sa bulwagang ito. Ang pinakamalapit sa emperador. Napaurong sa takot ni Shushu. Hindi pwede ang rebeldeng ito. Ang hina ng loob. Sige na. Tigil na tayo. Oras na para sa totoong kain. Hindi sila nakahabol, ano? Bakit ang bilis tumakbo? Nagmamadali bang magpaanak? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano pang gusto mo? Sinabi na ni Shushu. Kakainin kita ng buo. Hindi ako ang sinaunang demon god. Ako ang Diyos ng paglipol ng mundo. Paano ako matatalo at malalamon ng isang langgam na daga? Pasensya na, Shushu, ekspertong kumakain lang ako ng Diyos ng paglipol ng mundo.
Pwede pa ang lasa. Kaso medyo lumana. Ngumuya ng may lakas. Lumunok ng sinaunang kahon ng enerhiya ng Demon God. Ang antas ng ebolusyon ay umabot na sa sukdulan. Natukoy na ang host ay umabot na sa antas ng dakilang emperador. Wala nang mas mataas pang target para sa sistema ng ebolusyon. Papapasok na sa mode ng pahinga. Salamat sa host sa paggamit ng sistemang ebolusyon sa paglunok. Naway kainin niyo ng masaya. Salamat, boss ng sistema. Sa totoo lang, nabusog na ako. Bumalik na po kayo, Panginoon. Bakit ka umiiyak? Shushu, wala pa akong 3,000. Nakuhan niyo na po ang Demon God, Panginoon. Siyempre naman, ang tiyan ni Shushu. Kaya nitong lamunin pati ang buong universo. Mabuhay ang Demon Lord. Tama na, tama na. Tumayo ka na, huwag ka nang lumuhod. Warner, tara na. Singilin na natin ang utang natin. Lahat ng bagay ay babawiin. Ito ang pinagmulan ng Demon Lord. Ipasa mo iyan sa langit at lupa. Sabi na nga ba kasama pa ang tubo? Ako, si Suchen, ang pinakatapat. Warner. Ikaw na ang bahala. Panginoon. Ang init. Tiisin mo muna. Ako, si Suchen, magbibigay ako sa iyo ng malaking handog. Panginoon. Ako. Naabot ko na rin ang pagkasanto. Paano? Hindi masaya. Kung gayon, babawin ko na ito. Napakabuti ninyong trato kay Warner. Grabe. Bakit ang batang ito umiiyak pa? Ako, si Suchen, pinakanatatakot ako sa mga babaeng umiiyak. CJ. Kung iyak ka pa, kakaltasan kita sa sweldo. Panginoon. Ayokong ng sweldo si Warner. Sundin lang kita ni Warner. CJ. Ako, si Suchen, nakakuha lang ako ng libreng lakas paggawa. Hay. Hindi ba walang kalaban-laban? Napakainip. Panginoon. 3 araw ka nang nakahiga. Hindi na ba tayo gagalaw? Gagalaw saan? Ang mga merienda sa mundong ito. Naubos ko na lahat, ako si Suchen. Pati langit na yaman halos nakain ko na rin. Wala nang saysay. Panginoon. Tiyan ninyo. Sino ang makakabuhay niyan? Kung may ibang mundo lang sana. Ako, si Suchen, hindi pa ako busog. Sistema. Hindi ka ba nagpapahinga? Ang pahinga ay naghihintay lang. Ngayon, ang kasalukuyang saklaw ng aktibidad ng host ay wala nang mapupuntahan. Buksan ang nakatagong function ngayon. Crossworld Teleport. Crossworld. Saan ka dadalhin ng paglipat? Dakilang Emperador. Ang pambihirang sarap na higit pa sa Dakilang Emperador. Sarap. Mga Diyos. Bagong subworld. Bagong sangkap. Ako si Suchen, dumating na ako. Tara. Ako, si Suchen, ihahatid kita sa ibang universo para magpasikat at mag-self-service. Panginoon. Mga kasama kong bakal. Ako, si Suchen, mauna na akong tumawid sa ibang universo para maghanap ng pinto. Kasabay na rin ang pagpapabusog ng tiyan. Huwag niyong masyadong isipin ako. Hintayin niyo akong mabusog. Pagbalik ko, live ako sa inyo. Hulaan mo nga kung anong susunod na uri ng pagkain sa isang universo. Sichuan, Cantonese, o lutuing Pranses. Panginoon, pwede bang huwag mong gawing pagkain ang lahat? Lahat ay pwedeng kainin. Ito ang paniniwala ko, ako. Sa tuktok ng universo, nakaupo ako. Hihintayin kita.